Yes, once again mga minamahala. Tayo po'y nagpaanyaya na makinig sa ang banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Kung paano natin na basahin na, gayon nating salitain na. At sa araw na ito, ating pong pag-usapan ang patungkol sa Sabat, no? Mula Old Testament hanggang New Testament, hanggang dun sa mga ginawa ng mga apostol ni Jesus, kung paano nila ginawa ang patungkol sa Sabat. No? Una sa lahat, aking pong sinasabi, wala akong layon na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi ito'y malayang kapahayagan ng pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. No? Wala tayo nitong layon na manira, kundi ito'y ating pag-alamin at ating pagbulay-bulayin, ating suriin kung ano ang mga nakasulat sa Biblia, no? Mula Old Testament hanggang New Testament, hanggang ating bigyang diin ang lahat ng ating mga pag-aaral na ito po'y hingin natin sa Panginoon na ating pong maintindihan ang lahat ng ito. At tayo po hindi salita rito para tayo ay magkaroon ng kung ano-anong mga pag-iisip, no? Kundi ating alamin kung ano ang mga katotohanan na galing po sa Panginoon. Tayo po magbasa, ito pong pag-aaral, dahil po isa sa mga dahilan kung bakit ito ay naging topic, upang ating malaman kung ano ba talagang pagsamba, no? Na ito po, mayroon talaga dun sa ating babasahin na may araw-araw ang pagsamba, pero ano ba talaga, no? Kung bigyan talaga ng araw, no? Kasi Bernes, Friday, Saturday, and Sunday. Saan ba talaga dyan ang totoong pagsamba buko doon sa araw-araw na pagsamba? So kasi yung ang Friday, yun sa mga kapatid natin mga Muslim, no? Yung Saturday sa mga kapatid natin mga Seventh-day Adventist, at saka yung Sunday, yun sa mga tao na dito talaga silang nagsamba. Bakit basaan ba talaga dito sa tatlo, no? Buko doon sa araw-araw, sa everyday na nag-worship sila, no? Kaya tingnan natin itong Sabbath day, no? Sa Old Testament hanggang sa New Testament, titingnan natin to, no? Mula Old Testament, kalagitnaan ng Old and New Testament and New Testament. Oo. Una, magbasa muna tayo sa John chapter 9. Kasi itong Sabbath na ito, no? Ito'y wag magpasan, no? Wag magpasan, no? Wag magbuhat. Pero sa New Testament ay utos ni Jesus sa kanyang mga aral na magpasan, no? Pasanin ninyo, no? Pero sa Old Testament, huwag magpasan, no? Kaya magbasa muna tayo dito sa John chapter 9 verse 14 to 16 and lundag sa 26 and 29. Sa John, no? Mabasa muna tayo sa John. John chapter 9 14 to 16, no? Araw nga ng Sabat, nang gumawa ng putik si Jesus at pagdilatin ang kanyang mga mata. Muli nang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan ng putik ang ibabaw ng aking mga mata at nagugas ako at ako'y nakakakita. Yun ang sabi ng bulag, no? Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. No? Sinabihan nila si Jesus. Sila ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos. Bakit? Sapagat hindi nangingilin sa Sabat. Datapat sinasabi ng mga iba, paano ba kang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila, no? Sa gitna ng mga tao. No, kasi yung iba naniniwala na si Kristo ay hindi galing sa Diyos. Yung iba naman naniniwala kasi grabe yung mga tanda, no? Sa 26 to 29. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? No, tinanong ng mga tao ang bulag, no? Anong ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo, at hindi ninyo pinakinggan. Bakit? Ibig ninyong marinig uli?
Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? No, tinanong din sila ng mga bulag, no? Sinabi sa kanila ng mga bulag, ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? Mga alagad kayo ni Jesus? At siya'y kanilang inalipusta at sinasabi, ikaw ang alagad niya, datapwat kami, mga alagad ni Moises. Mga Old Testament sila, no? Kaya mga alagad sila ni Moises, hindi daw sila alagad ni Jesus. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Yun, no? Si Jesus, sabi nila, hindi nila nalalaman kung taga saan siya. Pero si Moises, alam nila, no, ng mga tao na, lalo na itong mga Pharisee scriba, no, mga teachers ng law, na sinasabi na, nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Yan, no? Kaya sinabi diyan sa kanila, sinagot sila ng bulag, sa 27, sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo, at hindi ninyo pinakinggan. Bakit? Ibig ninyong marinig uli? Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? Ayun. At siya'y kanyang inapusta. Ayun, nagalit yung mga tao sa kanila, no? At sinabi, ikaw ang alagad niya, datapat kami mga alagad ni Moises. Mga Old Testament sila mo. Naniwala sila sa Old Testament. Kasi hindi nangingilin ng Sabat sabi nila. Yan. Nangingilin ng Sabat. No? Gumagawa si Jesus kahit Sabat. Yan. Ang sa Gawa 13:39. Gawa 13:39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Aring ganap ka, no? Inaaring ganap ka sa lahat ng mga bagay. Kung sa pamamagitan ng panampalataya, ayun, kay Jesus, no? Nasa mga ito ay hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pero sa pamamagitan ng panampalataya kay Jesus, aaring ganap ka. Yun, ayon sa Gawa 13:39. Yun yan, At saka magbasa na tayo tungkol sa Sabbath day. Kung mula Old Testament hanggang New Testament, aalamin natin kung ano ba talaga tong Sabbath day na sinasabi. No? Sa Jeremias 17:21-24, no? Jeremias, mula Old Testament hanggang sa time element between Old and New Testament, pag-aralan natin yan, hanggang New Testament, no, hanggang doon sa kanila ng mga apostol. Pero ngayon, babasahin muna natin mga Old Testament, no, kung saan ba talaga to, bakit mayroong Sabbath day. Sa Jeremias 17:21-24, no, lundag 27. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang nagsabi dito ang Panginoon, Mangag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong mangagdala ng pasan. Ayun, no? Hindi pwede magpasan. No? Huwag magdala. Huwag kayong mangagdala ng pasan sa araw ng Sabat o mangagpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. 22. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain o kahit anong gawain, no? Ang Panginoon itong nagsabi, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. 23. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi ipinagmatigas ang kanilang liig upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. 24. No? Nilambag nila, no? Sabi dito sa 23, ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi ipinagmatigas ang kanilang liig upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. 24. At mangyayari kung kayo'y mga kinig na maingat sa akin, sabi ng Panginoon, na huwag magpasok ng pasan sa mga pintuan ng bayang ito sa araw ng Sabat, kundi ipangilin ang araw ng Sabat. Anong layunin? Upang huwag gawan ng anumang gawain. Ayun. Wala ka talagang gawin, no? Sa araw ng Sabat. Sa 27, ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat at huwag mangagdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan,
ng Jerusalem sa araw ng Sabat kung magkagayoy. Magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. Kaya ganun yun, no? Ang Sabat, no? Sa Old Testament. Kaya tignan natin hanggang New Testament, no? Huwag magpasan. Yan. Kaya sabi dito, sa katapusang mga babasahin, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo. No, ganun kalupit kung hindi mo talaga gagawin yung sa araw ng Sabat, no? Sa Exodus 31, ito yung Old Testament ng patungkol sa Sabat, no? Exodus 31 verse 14. Inyong ipangilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo, bawat lumapas tangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw niyaon ay ihihiwalay ang taong niyaon sa kanyang bayan. Yun, ha? Inyong ipangingilin ng araw ng Sabat, no? Ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo, bawat lumapas tangan, yun, ay walang pagsalang papatayin. Yun, papatayin, no? Ang mga lumapas tangan, no? Ang hindi nagpangilin, sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay hiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Yan, papatayin, no? Kanina apoy, no? Pupugnawin. Ngayon, papatayin, no? Sa Nehemias. Ano naman kaya? Chapter 13, verse 15 to 21. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Huda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat, at nagdadala ng mga uhay, at nangasasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas at mga higos, at lahat ng sari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng Sabat. At ako'y nagpapatotoo laban sa kanila, sa karawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nagpapasok ng isda at ang sari-saring kalakal at nang nagbibili sa Sabat sa mga anak ni Huda at sa Jerusalem. Nang magagawin niya kipagtalo ako sa mahal na tao sa Huda at sinasabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilapastangan ng araw ng Sabat? Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang at hindi ba dinala ng ating Diyos ang buong kasamaang ito sa atin at sa bayang ito? Gayon may, nang nagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel sa paglapastangan ng Sabat. At nangyari na nang ang pintuang bayan ng Jerusalem ay magpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking iniutos na ang mga pintuan ay sarhan at iniutos ko na huwag nilang buksan hanggang sa makaraan ng Sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Sa gayoy ang mga ngalakal at manininda ng sari-saring kalakal ay nangatigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. 21. Nang magagayoy, nagpatuto ako laban sa kanila at nagsabi sa kanila, bakit nagsistigil kayo na sa may kuta? Kung kayo ay magsagawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan ng kamay kayo mula ng panahong yaon, ay hindi na sila naparoon pa ng Sabat. Yon, bawal magtinda, no? O bumili, no? Kanina sa Remias, apoy na pupugnawin kayo kung ayaw nyo magpangilin sa Sabat. Tapos sa Exodus 31:14, papatayin. Tapos dito sa Nehemias, bawal magbligya at bumili. Yan. Sa Exodus 20, sa 10 utos. Para wag tayong magbalik-balik, no? Baka mamaya pag nagbasa ka na sa inyo, sa 10 utos. Wag na. Ito, Old Testament. Lahat yan, babasahin natin. Para mula Old Testament hanggang New Testament.
para wag na magpaulit-ulit, no? Kasi pag may kaharap ka pa rito, ulit-ulitin pa yan, no? Guluhin pa yan ng guluhin. No? Sa Exodus 20, 8 to 10. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 10 utos. 9. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa. Ay, kita ko naman iba yung gumagawa no? Nagtatrabaho pa, no? At huwag kang gagawa ng ng anumang gawa, ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sa 10 utos, no? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang iyong ipangilin. Ayun, no? Kanina, kay kayupan mo, no? Sa Exodus. Ezekiel 20:13. Sa Ezekiel 20:13. Ito ay part 1 pa lang, no? Kasi hindi natin maubos 'yan, no? Kasi igawin natin part 1 lahat, wala nang part 2 o part 3, no? Hindi naman kaya ng isang load lang, no? Pero baka naman sabihin mo, saan mo mabasa yung part 1, part 2, part 3? Huwag naman ganyan, no? No? Kasi sa sitwasyon natin, no, na nag-record tayo, kasi mahaba na kung i-load natin lahat, no? Kaya sa Ezekiel 20:13. Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay nang himagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan. At kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan, na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon, at ang aking mga Sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Nang magagayoy sinabi na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila, sa ilang upang lipulin sila. Yan, lilipulin ka, no? Ang galit ng Panginoon, no? Sabi rito, no? Ay mabubuhay sa mga yaon at ang aking mga Sabat ay kanilang nilapastangan ng mainam. Nang magagayoy, sinabi ko, aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila, sa ilang upang lipulin sila. Yan, pag hindi ka pangilin sa araw ng Sabat, sa Old Testament, no? Lilipulin, no? Lilipulin kanina sa Jeremias, papugnawin ng apoy, sa Exodus papatayin, bawal magbili at magtinda, no? Sa Exodus 20, yun ay utos, sa 10 utos, no? Kahit kahayupan mo, no? Dito sa Ezekiel 20, ang kasingkal, no? Upang lilipulin sila, no? Sa Ezekiel 22. Ezekiel 22 sa 8 lundag sa 15 kag 26. Iyong hinamak ang aking mga banal na bagay at iyong nilapastangan ang aking mga Sabat. So, anong mangyari? Anong mangyari kung nilapastangan mo, na? Sa 15, at aking pangangalatin ka sa gitna ng mga bansa at pananabugin kita sa mga lupain at aking papawiin ang iyong karumihan sa gitna mo. 26. Ang mga saserdote ngayon ay nagsigawa ng pandadahas sa aking kautusan at nilapastangan ang mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanila nang ipinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga Sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Yun, no? Kasi sabi sa 26, ulitin ko, ang mga saserdote ngayon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ng aking mga banal na bagay. Sila hindi naglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanila nang ipinagmuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis. Di natin turuan, no? At ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga Sabat at ako ay nilapastangan sa gitna nila. Yan, nilapastangan nila ang Panginoon, no? Dahil hindi nila nilapastangan nila yung Sabat, no? Sa Isaias, kung gagawin mo talaga ang Sabat sa Old Testament, no, sa mga taga-Israel, no,
itong mangyayari. Sa 56:2. Bulahan ka, no? Sabi rito sa 56:2 sa Isaias, mapalad ka pala kung gagawin mo yun, no? Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingilin ng sabat. Bakit? Upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Ayun, no? Mapalad ang taong gumagawa. Bakit? Bakit mapalad? Anong mangyayari kung mapalad ang taong gumagawa nito at ang mga anak ng tao na hawak dito, na nangingilin ng sabat, upang wag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Bakit? Sa 58:13-14. Kung iyong iurong ang iyong paa sa sabat, sa paggawa ng iyong kakalayawan, sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, nihahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. 14. Kung maggagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at pakakarin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. No? Sabi rin sa 14, kung maggagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon, at pangabayuhin kita sa mga mataas na dako. Yun, no? Blessing ka, no? Kung ulitin ko na lang, no? Kung iyong iurong ang iyong paa sa sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, at sa aking banal na karawan, at iyong tawagin ng sabat na kaluguran, at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong kararangalan, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ang iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga sariling salita, yung mga pansariling gawa, no? 14. Kung magagayoy, malulugod nga sa Panginoon, at pangabayuhin kita sa mataas na dako sa lupa, at pangpakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Ayun, no? Yun ang Sabbath day ng Old Testament. Kung hindi mo gawin, mayroon papugnawin ka ng Panginoon ng apoy, papatayin ka, bawal magbaligya, sa 10 utos, ganun din, no? Na pinagbawal na gumawa ka, no? 6 na araw na gagawa, at sa ikapitong araw ay wala kang gagawin, no? Bawal magpasan, no? Bawal magpasan, kahit anong pasan, no? Bawal talaga. At dito sa 56:2, bulahan, no? Mapalad ang taong ginagawa niya 'yon. At saka dito sa 58:13-14, kayo'y kanyang pagpalain, no? Ito'y sumpa at pagpapala ang mangyari sa iyo sa araw ng Sabat. Kung iyong di gawin, sumpa talaga ang mangyari sa iyo. Pero kung iyong gawin, yung pagpapala ng Panginoon, no? Kaya yun nating mabasa, no? Na ang Sabat ng Panginoon, no? Huwag magpasan. Ayun, no? Sumpa at pagpapala. Kung hindi mo gagawin, sumpa ng Panginoon ang mangyari sa iyo. Pero kung yung gagawin, yung pagpapala ng Panginoon, no? Ito, no, yung time element between sa Sabbath day ng Old Testament at saka sa New Testament, bago mag-New Testament. Natignan natin itong Sabbath day ng New Testament. Pero bago nating pag-usapan, no, bago nating pag-aralan ang tungkol sa New Testament ng Sabbath day, tignan muna natin itong mga sa kalagitnaan, no, between Old and New Testament dito sa gitna. Kung ano ba talaga yung mga nangyari, no? No, tignan natin. Sa Acts chapter 17, kasi para malaman natin kung anong mga pangyayari dyan, no? Acts 17. Kasi yung iba, kung titignan mo, magtaka yan, ano naman tong bagong mga aral na to? No? Kasi dati, kay Moises, ano naman na to? Yun, tignan natin yan. Sa Gawa 17, pero wala tayong layon, ha? Ulitin ko lang, no?
Wala tayong layon na manira ng mga kung ano, no? Kundi, ito'y ating pag-aralan, no? Na ito'y gusto ito ng Panginoon, no? No? Ating maalaman, no? Kaya ating basahin sa Acts chapter 17, 21 to 17, 18, 19. At ilan naman sa mga pilosopong Epicureo at Stoico ay nakipagtalo sa kanya. At sinabi ng ilan, anong ibig sabihin ng masalitang ito? Binabagabag ang mga iba. Parang siya'y tagapagbalita ng mga ibang Diyos sapagkat ipinangangaral niya si Jesus at ang mga pagkabuhay na maguli. Yun. Nagtataka sila, ano naman ba to? Di ba Old Testament kay Moises? Tapos ano na naman ba to? Itong mga, mayroon na namang bago? Ay, yung mga bagong aral. Ano ba to? No? 19. At siya'y tinangnan nila at dinala siya sa Areopago na sinasabi, mangyayari bagang maalaman namin kung ano itong bagong aral na sinasalita mo? Yun, no? Nagtataka sila eh. Bakit may, di ba? Old, tapos may New Testament na naman. Kaya, nagtataka sila, no? Ano naman itong bagong aral, no? Na kanilang napakinggan, no? No, babasahin natin sa English, no? Sa Book of Acts. (17, 18, 19). Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him, and some said, what will this babbler say? Others some, he seemeth to be a seeker forth of strange gods, because he preached unto them Jesus and the resurrection. 19. And they took him and brought him unto Areopagus, saying, may we know what this new doctrine whereof thou speakest is? Yun, nagtataka sila, no? Sabi niya, may we know what this new doctrine whereof thou speakest is? No, nagtataka sila, no? Ano ba itong mga bagong aral, no? Yun. At dito rin sa Mateo, kasi pag lumundag doon tayo sa New Testament, no, magtataka, no? Nagtataka yung iba, no? Sa Old Testament, bawal magpasan, no? Tapos bigla na lang, yun, no? Sa Matthew chapter 5, verse 17 to 20. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituturo ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumaganap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga skriba at mga fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. No? Kung hindi hihigit, no, ang katwiran sa mga fariseo at mga skriba, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Yun, no? Kaya yun ang hanggang sumaulang lahat ng lupa. Kasi baka nyo, di sinira pala yun. O hindi sinira. Sabi dito, huwag ninyong isipin ako'y naparito pang sirain ng kautusan. O hindi sinira. No? O ang mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Yan, ginanap ni Jesus. Yan. Sa Roma 3:31, no, hanggang New Testament yan, no? Sa Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya
huwag nawang mangyari, kundi ipinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Yun, no? Pinagtitibay pa nga, no? Ang kautusan. Yun. Pinagtitibay pa, no? Sa Hebreo 9:10. Sa Hebreo 9:10. Palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Yan, ha? Old Testament, mga sabi dito, palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, no? Mga paglilinis. Ano ba yung mga paglilinis, no? Yung mga sinabi mga paglilinis, di ba dati pag halimbawa may mga dugo diyan, may mga patay na mga hayop diyan, no? Pag nahipo mo, no, matagal ka pa bago maging malinis. Pero ngayon marami na tayong mga sabon, no? Mga alcohol at saka ano pang mga mawala kagad yung ano, kaya dati maligo ka tapos marumi ka pa rin, no? Dahil pero ngayon marami ng mga antiseptic, no? Ng mga dito, no, palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniaatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, no, na dati bawal yung baboy, no, sa Old Testament, pero ng New Testament, pero sa sunod na lang nan, no, pag-aralan din natin yan, no, pag-aralan din natin yan, wala tayong itatago rito, no, mula Old Testament yung baboy na yan, no, hanggang New Testament, no, tignan natin yan, no, kasi pinagbawal naman talaga sa Old Testament yung ganyan. Pero sunod, no, sa sunod natin pag-aralan. Ang sabi rito, palibas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, no, at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayun, no, ukol lamang sa laman. Sa 2 Corinthians 3:6, no, isa na lang, no, isang verse lang, tapos ulitin natin sa English mamaya, no, dito lang sa time element, no. Sa 2 Corinthians 3:6. Nasa amin namay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Ayun. Dapat sa bagong tipan ka talaga, no? Sabi na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, hindi ng Old Testament, kasi yung Old Testament, mga litra por litra yan, no? No? Pag muli, yan. Kundi ng Espiritu. Bakit? Bakit ng Espiritu? Sabi niya, hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Bakit hindi ng titik? Ano ba itong titik na to? Kundi ng Espiritu. Sapagkat, bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Yan, tuwing ganun ka, patay ka. No? Sa Old Testament, tuwing ganito, patay ka. Ayun, papatayin ka. No? Ang titik ay pumapatay. Dapat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay, no? Marami tayong mababasa na pag nakita ka doon na nagmulot ka ng kahoy, papatayin ka, no, sa Sabbath day. Pag nakita ka doon ng ngalonya ka, bubatuhin ka, bibitayin ka kagad. Yan, mga ganun. Tuwing patayin ka kagad. Yung nakita ka yung anak na naglaban sa kanilang mga magulang para wag pamarisan, dalhin kayo sa plaza, patayin yan. Yan, ganun talaga yun. Kaya sabi rito, nasa amin naman ay nagkapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yun, no? Yun ang time element, no? Kanina binasa natin ang bagong aral, no? Basahin naman natin sa Matthew 5:15 to 6 sa English, no? Bago tayo magtapos, no? Sa Matthew 5:17 to 20. Basahin natin sa English. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. 17 to 20. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom
of heaven. But whosoever shall do and touch them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Yan, no? No, dapat pala sabi dito, think not that I am come not to destroy the law or the prophets. I am not to come to destroy but to fulfill. Yan, to fulfill the law. No, sa Roma 3:31. Tumabasa na lang natin to sa English, no, lahat no ng time sa time element, no, between old and new, no. Tapos sa part 2 na naman tayo dun sa New Testament dito patungkol sa Sabat, no. Kasi Old Testament na binasa natin, no, patungkol sa Sabat, no, sa Roma 3:31. Roma 3:31, ha? Do we then make void the law through faith? God forbid. You establish the law. Yan. God forbid, no? Do we then make void, no? Inabolish na ba? No? Do we then make void the law through faith? God forbid. Yeah. You establish the law. Yun, no? Hindi naman niwalaan kabuluhan ang kautusan, no? Kundi ginistablish, no? At sa Hebrew 9. Sa Hebrew 9:10. Which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Yan, no? Sabi sa Tagalog, no? Yun na lang natin sa Tagalog, no? Sa Hebreo 9:10, no? Hebreo 9:10. Kag-isa na lang, no? Sa 2 Corinthians. Hebreo 9:10. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at ng mga inumin, at sari-saring mga paglilinis. No? Sari-saring mga paglilinis, no? Kag sa 2 Corinthians 3:6. No? Ito ay part 1, no? Old Testament na Sabbath day. Sa sunod, yung part 2, Sabbath day ng New Testament. No? Tignan natin na naman. Para wag naman natin na nasa New Testament na tayo, ibalik pa natin yung tanong dun sa Old Testament. Wag na yung pabalik-balik, no? Dapat papunta na tayo dun hanggang sa New Testament. Kasi sabi kanina na bakit gusto niyo rin ba maging disciples ni Moises? Ni Jesus? Hindi. Kay Moises kami Old Testament sila yun, no? Hindi sila kay Jesus, no? Doon sinabi nila sa bulag, no? Sa 2 Corinthians, isa na lang, no? 2 Corinthians, tapos ano na lang natin ng konti, no? Sa 2 Corinthians 3:6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, no? Yung bagong tipan, ministro sila ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu. Bakit? Sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Dapat sa New Testament, no? Kaya ang Old Testament tuwing papatayin, no? Kaya tignan natin yung Sabbath day tinignan natin ang Sabbath day, no? Pinag-aralan natin yung Sabbath day ng Old Testament, no? At saka titignan na naman natin ang time element between old and new, no? Time element niya. Tapos sa sunod, sa part 2, titignan naman natin yung Sabbath din ng bagong tipan. Yun, no? Kaya para hindi tayo maging magulo, tapos dito na tayo sa New Testament, babalik na naman tayo yung tanong mo. Baka mamaya nagtatanong ka naman sa Sabbath din tungkol sa Old Testament. Huwag mo nang gawin yan kasi ulitin natin yung Sabbath din ng Old Testament, yung sa Himbes, pag gawin ng apoy, papatayin ng mga lapastanganan sa Sabbath day, magbaligya, bawal, bumili, bawal, no? Sa 10 utos, no? No, dapat gawin mo 'yun. Huwag kang gumawa sa araw ng Sabat. Yung kasingkal, no, sa Ezekiel 20, upang lipulin sila. Ayun, papatayin ka ng Panginoon, no? Sa
sa Isayas, bulahan ka, mapalad ka kung gagawin mo yun, no? Kung gagawin mo yun sa araw ng Sabat na ipangilin, yan, maging mapalad ka. At pangangabayuin ka niya, i-blessing ka niya kung gagawin mo yung araw ng Sabat nung panahon sa Old Testament. Yun, ha? Tapos pinag-aralan natin itong time element dito sa Acts, no? Ano ba itong bagong aral, no? Nagtataka sila hanggang mawala ang langit ng lupa, hindi, no? Ay i-fulfill to ng Panginoon, no? Kaya hindi lang titik, no? Sa 2 Corinthians, hindi lang titik, ang titik ay pumapatay, no? Sa bagong tipan, sila ay maging ministro ng bagong tipan, so nagbibigay ng buhay, no? Salamat sa Panginoon, no? May part 3 pa to, no? Kaya marami pa tong pag-aaral para hindi naman talaga doon tayo na magkasya sa isang pagload lang, no? Kaya may part 1, part 2, at part 3. Kaya ating pong pag-aralan, maganda muna, no? Kaya ating pong pasalamatan ng Panginoon at sa araw nito ating pong napag-usapan, no? Itong tungkol sa Sabat Day sa Old Testament. Sa sunod, patungkol na sa New Testament na Sabat Day. Ang bagal, Okay. Sige. Praise God. Praise God, ha? Salamat sa Panginoon, ha? Sa araw na ito, tayo po ay nakatapos na naman sa pakinig ng mga salita ng Panginoon. At ating pong pakinggan, at tayo po nagpakanyaya palagi at ma-share nyo rin sa iba na sila ay makinig at para sila din may ma-bless, no? Salamat sa Panginoon. By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, nagsasabi, God bless everyone. God bless Philippines. Always smile and always remember, Jesus loves us.